Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At tayo po'y magsama-samang muli dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo. At komentuhan po natin ito pong impeachment na pag-uubos at pagsasayang ng pera ng taong bayan dahil sa fishing expedition nila di umano para lang mapabagsak ang Vice President. At dito po ay meron pong isang senador na ubod po ng husay at ubod ng talino dahil graduate po yata ng One Ball University di umano. At dito po ay meron po siyang sariling idea at gusto niya pong baguhin ito pong pangalan ng Confidential Intelligence Fund. Mga kababayan, grabe! Ito po, pakomentohan po natin ang napakahusay po, lalong-lalo po pagdating sa batas ng graduate po daw ng Wambol University. Hindi pa nga tapos yung investigasyon sa maleta mo eh. Hindi po ba? Iniintay din namin yan sa tamang panahon, yung investigasyon ng maleta ni Mr. Wambol di umano. Ito po, umpisa na po natin. Somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion of With the indulgence of Senator Judge Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter, and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. somehow Wala na mga kakwenta-kwenta. Pambihira. Gusto mo palang i-open sa publics ito pong confidential intel fund na ginagamit po ng hindi lang po ng Pangulo. Ang Pangulo nga hindi bababa sa 4.5 billion ang kanyang confidential intel fund. Paano pa ang AFP? Billion din po, billion. Paano pa po ang PNP? Billion din ang PNP. Paano po ang DILG? Napakalaki rin po. Hindi po ba ang mga confidential intel fund yan? Paano pa ang NBI? Hindi po ba? Ganon din po ang mga departamento ng gobyerno. Katulad po ng DOJ. May confidential intel fund din po yan. At ganon din po ang institusyon po ng ombudsman. Meron din po. Pagka gusto mo palang i-open lahat yan at open to the publics at gusto mong malaman ng taong bayan, gumawa ka ng batas. Gawa ka ng batas na lahat ng ilalabas at gagamitin na confidential na gusto mo pang baguhin na gawin restricted fund at non-public funds. Gumawa kayo ng batas. Balangkasin nyo ang batas na yung confidential ay hindi na confidential at kailangan na i-audit lahat. At ibunyag na. Ibunyag na lahat ng alias, lahat ng pagkakakailanlan ng mga informant, ng mga intelligent, ng mga investigador ay pangalanan na sa publiko para makilala na ng mga kalaban. Wala na pong confidential. Ibunyag na lahat. Ganyan ba gusto mo mangyari, Tito Sen? Ha? Mr. Wambol? Tanging sa Pilipinas lang po mangyayari yon.
na kailangan pong ibunyag lahat. Baka wala nang pumasok na informante niyan. Wala nang pumasok na investigador niyan. Pagka manganganib ang buhay mo dahil hindi na po confidential, kailangan ay mabunyag ka na. Paano naman ang pamilya? Lalong-lalo kung papasukin mo yung pinakamatinding sindikato sa ating bansa. Hindi po ba? Lalong-lalo yung mga makakaliwa. Hindi po ba? Papasukin mo yan. Tapos ngayon, kailangan mo i-broadcast sa sambayan ng Pilipino at kailangan mo nang ibunyag ang pagkakakilanlan mo dahil kumukuha ka ng buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman po tayo. Hindi po ba dapat ang unahin ni si Senator si Tito Soto? Balangkasin po nila yung ginawa po nilang rules. Kasi may rules po sila eh. Pagdating po sa pera, lalong-lalo po sa mga extraordinary expenses nila at mga bonuses, di umano, pati yata ang budget nila ay hindi po open to publics. Hindi po open sa publiko. Sa public, ang kanila po mga MOOE, mga extraordinary expenses at mga bonuses at ang kanilang mga proyekto. Hindi yata open sa public at wala po yatang mga resibo rin yan, di umano. Hindi kaya, parang liquidation lang yata yan by certification. Hindi ba dapat yan ang unahin mong ayusin na ipakita nyo sa taong bayan ang hinahawakan yung pera? Kung paano nyo ginagastos ang pera ng taxpayer ng Pilipino na nagbubuwis. Hindi po ba? Kasi nga, ito po kasing hearing na ito, wala po kasing napapatunayan. Kasi po, pagka ikaw ay nag-i-impeach, katulad po ng confidential, confidential. Hinahanapan mo yung confidential ng korupsyon, confidential. Hindi po ba? Nakakahiya. Alam nyo po, sa totoo lang, nakakahiya po ang ating bansa. Nakakahiya po. Nag-i-impeach ka ng isang pangalawa sa pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Ini-impeach mo? Confidential? Confidential fund? Intelligent fund? Pinipetisyon mo? Ini-impeach mo? Hindi po ba nakakahiyaya sa buong mundo? Na alam naman po ito ng mga bansa, na maraming bansa sa buong mundo, na ginagamit din po nila ang confidential intel fund nila. Pero pagdating sa Pilipinas, pag ginamit mo ito at kalabang ka sa politika, kailangan ka imbestigahan at i-impeach. Hindi po ba nakakahiya sa buong mundo? Sa buong bansa, hindi lang po sa bansa natin, sa buong mundo. Nakakahiya. Bakit po? Tanging sa Vice President Confidential Intel Fund lang ang kanila pong iniimbestigahan at pilit hinahanapan ng korupsyon. Samantalang sila'y meron din. Hindi po ba nakakahiya? Dahil nga po wala na po silang kahiyan. Makakapal na po ang mga pagmumukha nila. Dahil po sa pakinabang at sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan. At ayaw na ayaw po nilang mawala ito sa kanila. Dahil pagka ang Vice President po ang naupong presidente, yung intelligent fund at confidential fund, gagamitin sa kanilang lahat. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Soto. Papalitan pa. Yung panukala mong yan, mangyayari lang yan. Uulitin po natin. Mangyayari lang yung gusto mo mangyaring baguhin na restricted funds at sinatawag mo pang non-public funds. At gusto mo pang makalkal at open to publics ang ginagamit na confidential intel fund. Pabor po sa mga Pilipino yan. Pabor din po sa atin yan. Dahil po ang gobyerno natin ay mag-corrupt. Sa gobyernong corrupt, pabor din po yan. Dahil ma-open po. Lalong-lalo po yung mga may hawak na bilyong-bilyong confidential intel fund na wala naman po tayong nakikita. Katulad po yata ng Pangulo. 4.5 billion taon-taon, di umano.
Pero laganap na laganap po ang pulburon. Mga kriminal, mga makaliwang grupo lumalakas na naman. Saan kaya ginagamit ng Pangulo ang kanyang confidential intel fund? Nagtatanong lang tayo. Hindi po ba? Unbelievable. Laganap na laganap ang smuggling. Laganap na laganap ang magnanakaw ng mga politiko. Nagagamit kaya ang intel niya, confidential fund, para sa mga kapwa niya politikong magnanakaw, di umano. Ayan po mga kababayan, bilib na bilib po tayo kay Tito Soto. Matindi po ang mga suggestion, ano? Akala mo mangyayari. Akala mo kay husay-husay at kay tino-tino at kay linis-linis na politiko, mga kabayan. At gusto pong i-open to public lahat dahil kailangan lang po mabuksan ito pong vault na pagkakakilanlan ng mga alias na ginamit po ng Vice President nung panahon po siya ay Deputy Secretary at syempre po sa kanyang Office of the Vice President, yung kanyang mga informante, yung kanyang mga agent, yung kanyang mga intelligent, mga kabayan. Dahil nga po, fishing expedition. Gusto nilang buksan at doon sila kukuha ng ebidensya. Hindi po ba mga hindot ito? Ginagawa pong tanga ang mga Pilipino at ginagawa rin po bobo tanga ang Vice President na isa pong abogado. Hindi po ba? Kaya po napakahirap po ang nangyari sa ating bansa. Pagka meron pong Pangulo na sanay na sanay gumamit ng bendalo di umano at hindi po abogado. Ganito po ang mangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na po pagka po politika po ang pinairal at hindi serbisyo. Ganyan po ang nangyari sa ating bansa. Ang umiiral po sa ating bansa ay hindi po serbisyo sa taong bayan. Politika. Puro politika po ang ginawa pong paglilingkod sa atin. Dinala po tayo sa 4 na taon na politika, hindi po sa serbisyo. Lalong-lalo po yung mga institusyon na yan, yung Senado at Kongreso. Grabe po yan. May natatrabaho pa ba yan sa taong bayan? Sinuswelduhan mo ng napakalalaking pera at ninanakawang ka pa. Tapos yan lang po ang makikita mo na trabaho sa'yo. Ibang klase para lang palitan. Restricted fund at ito pong non-public funds. Yan po. Mali-maleta ang issue ng korupsyon pero yan lang po ibibigay sa iyo na trabaho. Yang mga hindot na yan, mga kababayan. Good luck na lang sa iyo, Tito Soto, sa mga idea mo. Solohin mo na lang. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong lahat. Thank you po. At maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Taste lang po tayo. Muli po. Bye-bye.